Daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong away-away daw sa Duterte. Papahapyawan lang natin. Ililinaw lang natin. Masyado pong concern sa mga personal trip ni BP Sara itong admin na to, lalo na po yung mga personal trip niya sa iba't ibang bansa. At syempre pa, napuna lang po natin, no? Ito pong at siguro masasabi natin na tuwan-tuwa po yung mga followers ni BBM ng admin dito po sa ginagawa ng kanyang mga communication na nakikipagbardagulan. Ang tanong, doon lang ba kayo magaling talaga sa pakikipagbardagulan? Paano naman yung sana mahusay kung gaano kayo kagaling sa pakikipagbardagulan? Ganon din sana kayo kahusay na maglatag ng inyong mga achievement. Ayan. Dahil lumalabas po ngayon, ang tanging achievement nyo ay banatan ang Duterte administration at yung mga Duterte sa kasalukuyan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na natin to. Nagpatay ako ng aircon para kako hindi na ako gagamit ng mikropono. Kapapatay-patay ko pa lang, pinagpapawisan na ako. Saglit lang. Buhayin na natin to. Hindi natin kaya. Ayun. Okay. Okay ba? Dinig nyo ba yung ugong? Test, mic, test, mic, test. Pakiano po kung okay naman yung mikropono natin. Mag-1 lang po tayo kung okay na po yung sounds natin. Test, mic, test. Test, mic, test. 1 lang po kung okay yung mic. Okay yung sounds, okay. Ulitan tayo para maganda yung Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan ang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, no? Problemado po ang admin o yung buong administrasyon sa mga personal trip ni BP Sara. Bakit? Sasagutin po natin yan. Napupuna na po, marami na po napupuna. Ito pong administrasyon na to, kawalan po ng may pagmamalaking proyekto, panay pangarap at pangako, 3 taon na pong mahigit na nanunungkulan, pangako at pangarap pa rin, pero napakagaling po nila sa bardagulan, no? Dinagdagan pa po ng 2 spokes. Panay bardagulan lang po. Mamaya papakita po natin yan. Maria Santos, thank you very much. At yung pagsawsaw po ng mga dilawan dito po sa sinasabi nilang Duterte. Ayaw ko sana i-topic to, kaya lang talagang pinupuno na nila yung yung mga espasyo ng social media ng yung
tuwan-tuwa sila na may napapanood na away-away daw sa mga Duterte, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, no, nakakapagtaka itong mga dilawan. Babasahin ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya kung paano po sila nakatutok. Tutok na tutok, no? Parang ang pag-asa lang nila ay makita na yung mga Duterte supporters ay magsabunutan, magsuntukan, at mag-disintegrate. Isa lang po yan eh. Tatandaan natin itong mga dilawan. Noong panahon na sila ay kalaban pa ng ni BBM. Kalaban, paalala lang po natin itong mga dilawan, tuwan-tuwa kasi yung mga loyalista eh. Nakakapagtaka eh, no? Ganun po ka-cated to. Tayo kasi consistent tayo dito sa mga dilawan. Tayong mga Duterte supporters, never nating magiging kabati tong mga to. Kasi itong mga to ang ang tawag diyan, nuknukan to ng no, ng mata pobre, masasama ugali, no? Talagang nuknukan to ng anti-Duterte, manggagamit. Ito talagang dilawan yung mga baliktaring manggagamit. Nagtataka ako rito sa mga loyalista. Dekada kayong siniraan yan. Di ba? Etong mga dilawan, makikiayon yan, no? Sa mga, mahilig yan makipag-ayunan eh. Sa mga no, yung kalaban din naman nila, no? Hindi rin naman nila, kumbaga, mahilig silang manggamit ng mga ibang mga grupo. This time, kakampi sila ng mga Marcos loyalists na dekada nilang siniraan. Huwag niyo sabihin. Huwag niyo naman sabihin na kabati-bati niyan. Kailan lang? 2022 election eh. Ang tawag niyo kay Marcos, anak ng diktador eh. Kailan lang ang tawag niyo sa mga Marcos, mga magnanakaw eh, di ba? Mamamatay tao. Ngayon, wala na kaming marinig sa mga dilawan. Ganun po sila kabaliktarin. Ang bilis-bilis po nila. Ayan po pagkakaiba ng mga Duterte. Galit tayo sa dilawan noon, hanggang ngayon galit tayo sa kanila. Pero itong mga dilawan, ako galit na galit sa mga Marcos yan, di ba? Pero ngayon wala ka na marinig. Kasi hodang nawawala, transfer, yung bilyon-bilyon ng pera ng PhilHealth, kasi hodang may fill in the blanks sa budget, wala kayong maririnig dyan. Confidential fund, Sara Duterte lang. Yung confidential fund ng mga kaalyado, pati ni Marcos, wala kayong maririnig sa mga dilawan. Lahat ng issue ni Marcos ngayon, wala kayong maririnig. Tutok lang sila. Kakampi muna tayo ngayon. Pabagsakin muna natin yung Duterte. Ganyan po mga ugali ng mga yan. Yan ang katotohanan sa mga dilawan. Ngayon, dahil alam na nila na pawala na tong Marcos, alam na nila ang puwersa na lang talagang matatag etong mga Duterte. Manonood na naman daw sila. Gusto na nila wasakin tong mga Duterte. Tuwan-tuwa po sila nung nakakarinig sila na may away-away sa mga Duterte. Ito po, si Jesus Palsis, dilaw na dilaw po to. Basahin ko lang po yung post niya para magka-ideya tayo ng ginagawa nila. From Uniteam Civil War, we now have a DDS Civil War featuring Duterte family and DDS vloggers. Duterte family daw may civil war. Tsaka DDS vloggers. Kita nyo? Chismosa na. Sige, tuloy natin. On one side, you have Kitty Duterte who posted an IG story about it and making the issue more public. She is obviously on the side of her mom, Hanilet. And the DDS vloggers supporting her include Maharlika, Harry Roque, and Edwin
Hamora. On the other side, you have Baste Duterte, who supports Councilor Girly Balaba, and they're backing by DDS vloggers such as Joey Dibibre and Coco Locoy. So yun na pala lahat ng mga Duterte vloggers, sila na lang lahat. Maharlika, Harry Roque, tsaka Edwin Hamora, tsaka si Joy at Coco Locoy. 5 lang yan. Ni isang Birada Aguila, wala. Ni isang Banateros, wala. Yan na pala yung buong Duterte vloggers. 5 lang. Para magsabi kayo na apektado ang lahat ng mga DDS vloggers. Oh, ganun ka tong mga to eh. Nakita niyo po? Okay. Kung totoo man yan na nag-aaway-aaway silang 5, napakarami, di ba? Napakarami pang vloggers, di ba? Sila ba pinaka-importanteng vloggers? Si Maharlika, ayan ang pinakasikat sa kanila, tsaka si Harry Roque. Para sabihin nyo na may civil war, puntahan natin rito. In the meantime, mga Marcos vloggers, busog na busog kumain ng popcorn. Dinamay mo pa mga Marcos, talagang gusto mo, dikit kayo ng mga Marcos vloggers, no? Oy, magising kayo mga loyalista kung gaano katinding manggamit yung mga dilawan na yan. Tayo namang mga kakamping, focus lang sa impeachment ni Sara Duterte. Ito po, tandaan nyo itong susunod na sinabi niya. But it's important to keep abreast of division sa DDS. Importante raw na updated sila sa mga pagkakahati-hati sa DDS dahil kailangang ma-exploit ang weakness nila. Tignan niyo yung termino. Kinakailangan natin pagsamantalahan, exploit yung kanilang weakness. So ang weakness daw ng mga Duterte vloggers ngayon, nagbabanatan, naghihiwa-hiwalay. Talaga? Talaga naghihiwa-hiwalay. Sino ang magmamana at mag-aaway-away sa pera ni Duterte? Ha ha ha. Araw-araw na lang may masamang balita para sa mga DDS. The universe keeps on giving. Masamang balita raw to para sa mga DDS. Hindi nyo ba alam sa tingin nyo? So, yung mga DDS na sinasabi nyo, may balita na naman sila. Sikat na naman yung mga sinabi nyo na yan. Marami na naman viewers. Yung mga DDS na yan. Wala kayo sa realidad eh. Akala ninyo, nag-aaway-away yung mga DDS vloggers, yung mga Duterte. Tingnan nyo po, ang bottom line dyan, samantalahin natin, pagsamantalahan natin yung away-away. Ganun po sila. Kung saan sila, para silang mga anay, para silang mga kalawang. Paano natin sisirain yung mga Duterte? Samantalahin natin. Manood tayo. Tignan natin. Tignan yung termino nyo. Kinakailangan alam natin dahil kailangan ma-exploit ang weakness nila. Ma-exploit. Imagine. Ganun po sila. Hanapan natin ang kasiraan niya mga Duterte na yan. Mga anay ng lipunan talaga yung mga dilawan eh. Hindi na nagtatago eh. Di ba ganyan din kayo nung mag-aaway pa lang yung mga yung ginagatungan nyo, yung away ng mga Duterte at Marcos noon, nung may unit team pa? Nagkahiwalay na yung mga Marcos at Duterte. May nahita ba kayong mga dilawan? Na-exploit nyo ba? Wala rin. Nga pa rin kayo. Wala pa rin kayong bilang. Di ba? Wala pa rin kayong bilang. Ilan ba na panalo yung senador? 2? Ilan yung dati yung senador? 1? 3 kayo. Panay kulilat pa yan si di ba? Si Hontivirus. Wala pa rin. Yung paninira nyo, wala kayong nahihita. Okay. Para sa inyong kaalaman, wala kaming pakialam.
May nag-aaway po bang Duterte? Ang alam po naming mga Duterte ang mga sumusunod. Si Tatay Digong, si BP Sara, si Baste, si Vice Mayor Baste, si Congressman Pulong, mga anak ni Congressman Pulong, si Kitty Duterte. Yan lima yung yan yung mga Duterte. Meron bang binanatan sa mga kapatid niya si BP Sara? Meron bang binanatan si Tatay Digong sa mga anak niya? May mga anak ba ni Digong na bumanat kay Digong? Ang alam namin, solid yung mga Duterte na nagsosuportahan. Yun ang alam namin. Baka kayong mga kakamping, iba na yung mga tumatakbo sa utak nyo. Di ba? Yun yung problema, hindi kayo sanay. Kaming mga Duterte, sanay kami na may mga individual kaming pananaw sa buhay. Pero pare-pareho kaming sumusuporta sa Duterte. Kung meron pong mga vlogger ng Duterte na bumanat sa mga Duterte, hindi po Duterte yan. Nagpapanggap lang na Duterte yan for the views. Naintindihan ninyo? Malinaw po sa amin yan kahit wala kami, kahit hindi kami nag-uusap-usap ng mga Duterte supporters. Duterte kami. Hindi kami fans club ng mga vlogger. Kami po ay Duterte followers. Hindi kami vlogger. Kaya kayo nalilito, kayong mga kakamping at kayong mga loyalista. Kasi sa inyo, binababaan lang kayo pare-pareho. Di ba? Binababaan lang kayo. Kaya yung utak ng isang loyalistang vlogger, pare-pareho yan ng lahat ng loyalista. Kasi binababa lang sa inyo yung mga sasabihin ninyo. Binababa lang sa inyo yung dapat lamanin ng mga vlogs nila. Kaya wala kang makikita na nagtatalo-talo sila. Kasi nga, isa lang yung pinanggagalingan nila. Di ba? Kami, kanya-kanya kaming buhay. Naintindihan nyo? Wala kaming pakialam sa bawat isa. Kanya-kanyang research, kanya-kanyang balita. Pero, isa lang po matitiyak namin. Wala pong nag-aaway na mga Duterte. Lahat sila nagpupunta ng dahig, yung mga anak. Lahat sila dumadalaw kay Tatay Digong. Lahat sila sumusuporta kay BP Sara. Si BP Sara in return, sinusuportahan niya lahat ng kanyang kapatid. Yun lang. Kung may mga nag-aaway-away na mga side bets, hindi po sila Duterte. Hindi po kami nalilito. Yung mga supporter po ni Tatay Digong at ni BP Sara at ng lahat ng Duterte, hindi nalilito. Sino po ang nalilito? Itong mga dilawan at mga loyalista. Ano ba nangyayari sa mga Duterte? Mana sila sa amo nila. Anong gagawin natin? Yun po yun. Punta na tayo sa next na balita. Malinaw na yan, ha? Wala kaming pakialam. Hindi po. May nakita na ba kayo sagutan sa pagitan ng mga Duterte? Wala po. Di ba? Wala po. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Alam nyo, gigil na gigil po sila sa personal na biyahe. No? Yung personal na biyahe ni BP Sara. Ito po ang sabi ni Auntie Claire. 4 na bansa in just less than a month. So kung dun po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya o personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga po natin, pampersonal o pambayan, that is the question. Saad ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Okay. Attorney Claire, Auntie Claire. Si BP Sara ba bago si Tatay Digong na pinakulong ng administrasyong ito,
Si BP Sara ba labas ng bansa? Hindi. Dito lang siya. Lumalabas man siya bilang DepEd Secretary, bilang Vice President, di ba? Official. Natatandaan ko, minsan lang po siya lumabas para ipagamot yung kanyang nanay. Ngayon, madalas na po siyang lumalabas. Tama po kayo ron, Auntie Claire. Kung ang tingin po ninyo, masama po na pumunta sa dahig ang Vice President Sara Duterte para dalawin ang kanyang ama. Kung sa tingin po ninyo, masama na si BP Sara pumunta sa dahig para ayusin yung defense team ng kanyang tatay. Kung sa tingin po ninyo, si BP Sara Duterte, masama po yung personal na paglabas niya para umattend sa mga rally. Opo, sa mga rally po siya umattend. Ano po ang pamagat ng rally? Free President Duterte now. Free Digong now. Bring him home. Yun po ang pinupuntahan ni Sara Duterte. Nagsasalita po siya, yan ang chismis mo, Salvador Peregrino. Ayan, tignan nyo Tignan nyo po kung gaano sila kachismoso Ikot lang natin to. Sabi ni Salvatore Ferragamo, lumabas po siya nung nanood noon ng concert habang binabayo ng bagyo ang Pilipinas. Tignan nyo. Yan. Ano po ang katotohanan ng chismis? Kasasabi ko lang, pumunta siya ron para ipagamot ang kanyang nanay. Pero sa chismis nila, naakala nila totoo, nanood ng concert. May nakita ka bang picture man lang? Ganyan yan, di ba? Ganyan po sila. Mas pinipili nila, pwede ka naman kasing mamili ng katotohanan at kasinungalingan. Pinili po nila yung chismis. Okay. Balikan po natin. Magbigay po kayo ng instance, bukod po dun sa sinasabing pinagamot niya yung nanay niya, na si Sara Duterte ay umalis ng bansa dahil sa personal, bago nyo pinakulong si Tatay Digong. Wala kayong matandaan, no? For the past 3 years, wala. Ngayon, mapapadalas talaga. Bakit kayo takot na takot kung nagpupunta si BP Sara sa ibang bansa? Natural matakot yung mga yan kasi pag naroon si BP Sara, asahan ninyo, lolobo po yung mga magtitipon na nagrarally kung saan man naroon si BP Sara. Lolobo po ng mga OFW dun sa lugar na yun. At pag lumobo po ng OFW dun, yan po, ipipicture po yan ng mga press dun sa mga bansa na yan. Tapos ang panawagan nila, Free Duterte now. Ibabalita po yan. Imposible naman, hindi naman sanay mag-rally yung mga tao riyan. Diba? Pag may 100 nag-rally, balita na sa kanila sa mga pinupuntahan na lugar ni BP Sara. Imposible po makaligtas yan sa local press. At yan mababalita dun sa Australia kung saan man siya pupunta na merong movement na palayain si Tatay Digong na 80 anyos. Babalita yan. Wala bang press dun? Ang mga press naman dun, hindi naman katulad dito sa atin na nagtatago ng mga balita. Ilalantad yan. Takot sila dun. Di ba? Takot sila. Yun Takot sila dun. Ngayon, Auntie Claire, atake lang kayo ng atake kasi yan lang naman yung kaya ninyong gawin. Sana, kada ina-atake nyo si BP Sara, yung mga pinuntahan din lugar ni BBM, sana may sinasabi kayong hindi pangako, kundi mga natupad na kaganapan. Ilang taon naglakbay si BBM? Meron ba kayong report na sa ganitong bansa, ganito ang pumasok, sa ganitong bansa, ganito ang pumasok, sa ganitong bansa, eto yung nagpunta na nagtayo rito ng pabrika? Wala naman kayong
Nandun yung ma-interview kay BBM nung sinabihan siyang, why are you laughing? Oh, di ba? Pera, isa pa. Wala po ni isang singko ng pamahalaan. Pag sinabi ni BP Sara, personal trip niyan. Personal trip. Walang pera ng taong bayan ang involved. Alam nyo, natatandaan ko yung sinabi ni BBM. Puna kayo ng puna sa pag-ikot ko. Isa lang ang matupad dito sa mga pinuntahan kong lugar. Sulit na yung ginastos niya sa kaiikot. Bilyon-bilyon po ang ginastos niya sa kaiikot. Masusulit daw yan pag may isa natupad. Dapat yun ang mga pinagmamalaki nyo kung may natupad o wala. Dapat pinagmamalaki ninyo yung mga tulay na nagawa. Asan yung mga infrastructure tulad ng ang infrastructure. Alam niyo po ba, hindi tayo nag-expose nito si Cielo Magno, Dilawan. Kasi nga, mga manggagamit yung mga yan. Ano po yung expose ni Cielo Magno? Yung infrastructure natin ngayon 2025, karamihan, tinignan na nila, ay flood control project at saka mga barangay multipurpose building. Galing, no? Barangay multipurpose. Sana pinagmamalaki mo yan, Auntie Claire. Nakapagpagawa na po tayo ng mga panibagong 5,000 flood control. Di ba? Ayaw nilang ipagmalaki yung flood control. Bakit? Pag bumaha, hahanapin natin eh. Ang galing nyo sa Bardagulan. Sa totoo lang, napakagaling. Bigyan ko po kayo ng halimbawa kung gaano sila kagaling sa Bardagulan. Ito po, halimbawa, sagot ng Malacanang kay Roque. Sabi ni Roque, di ba? Ganda ng tanungan dito eh. Tinanong nito taga TV5. Auntie Claire, ano po masasabi ninyo sa sinabi ni Roque na panay lang naman kayong forma, hindi nyo naman ako mahuli dito. Come and get me, di ba? Sabi ni Harry Roque. Ang ganda ng sagot ni Auntie Claire eh. Wait and see. Di ba? Lagi, banatan mo siya, atakdog ka. Sasabihin ni Auntie Claire, kung ako atakdog, kayo naman mga garapata. Ang gaganda ng mga sinasabi. Pag may sinabi pa na kakaiba, binanatan, ang sasabihin ni Auntie Claire, don't be a second-rate copycat. Hindi, pandramang pampelikulang Pilipino eh. Napakagaling nyo po sa Bardagulan. Tandang-tanda pa namin, natatandaan pa namin yung mga pinagsasabi ninyo. Come and get me, wait and see. Ang galing sa Bardagulan. Atakdog ka, garapata naman kayo. Second rate, copycat. Pagdating po sa paninira sa mga Duterte, napakahusay ng mga taga-communications. Dinagdagan nyo pa. Dahil nahusayan kayo kay Auntie Claire, nagdagdag pa ng mga spokes. Si Bukoy, tsaka to si Abante. Princess. Antindi lang sinabi ni Princess, eh, oh. Tignan nyo, di ba bumabanat si Amy Marcos tungkol, anong ginagawa ng congressman ng Leyte? Ang daming perang lumalabas. Yung San Juanico Bridge, napamana pa ng aking ama. Mga ganun ang banat ni no? Hindi nyo man lang mabudgetan? Hindi nyo man lang mabudgetan para maayos? Di sana tuloy-tuloy yung operasyon. Good point, di ba? Taga dyan kayo. Yung speaker, ang dami. Nakikita na, nakikita namin namumudmud ng maraming pera, di ba? Ang tanong lang ni Amy Marcos, bakit hindi nyo yan na-budgetan, yung maintenance ng San Juanico? Taga dyan kayo. Good point.
Kala mo ngayon, abalahin nila yung sarili nila na magkukumahog para i-repair? Hindi po. Ano po gagawin ng admin at saka ng spokes ni speaker? Bardagulan. Babanat sila. Handa po sila makipagbardagulan lagi. Hindi po gumawa ng aksyon. May angal kayo, babalikan namin kayo. Hindi yung a-action kami. Kung babanatan nyo kami, may handa kaming pambanat. Tignan nyo po ito ha. House spokes kay Senator Marcos, dapat nagtutulungan. Ayan, may pamagat pa eh. Dinipensa ni Princess Abante, spokesperson ng Kamara, ang pag-question ni Senator Marcos sa pagtatalong sa pondo para sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Kina-question, dapat pinupondohan nila yan. Based on records, sabi ni Princess, atakdog din, merong pondong nailagay for the maintenance ng San Juanico Bridge since 2018. Advocated by the representative of 1st District of Leyte. Pinagmalaki pa eh. Meron po since 2018. 2018, 2025. Putya, 7 years nang binabudgetan. Lakas ng loob, no? 7 years na namin binabudgetan yan. Kung tatanungin niya kung ano nangyari, dapat lang tanungin bilang senador kung ano yung nagawa niya para sa San Juanico Bridge. Kita nyo ha? May budget yan. Ano nangyari sa budget? Pag tinanong mo sa Princess, dapat ikaw ang tanungin. Amy, sabi ni Princess, ano ginawa mo sa San Juanico? Baka kinain ni Amy. Ito pa malupit eh. Ito ang kicker dyan eh. Kala nyo si Auntie Claire lang yung merong merong wait and see ha. Ito po sabi ni Princess. Total, hindi pwedeng tanong ng tanong. Dapat nagtatrabaho. Maiiyak ka na lang eh. Ang sabi, nasaan yung pondo dyan? Sabi ni Princess, may pondo dyan, huwag kayong tanong ng tanong. May pondo pala. Bakit nasisira pa rin? Kamot na lang tayo. Umamin si Princess, pinondohan niya since 2018. Ang nagbigay ng pondo dyan, si Martin Romualdez. Pinupondohan taon-taon ang maintenance. Bakit nasira pa rin? May pondo pala taon-taon. Huwag kayong tanong ng tanong. Dapat nagtatrabaho kayo. Huwag kayong tanong ng tanong. Sabi niya kay Amy. Bakit daw tanong ng tanong si Amy? Dapat nagtatrabaho siya. Dapat daw si Amy yata ang dapat mag-maintenance doon. Pinagmalaki niyo may pondo. Bakit nasisira? Kami na magtatanong. Ayaw mo si Amy magtanong, kami na. Ngayong nalaman namin na may pondo pala, mali pala si BBM na pinabayaan. Hindi pala pinabayaan. Ang tanong, bakit nasisira pa rin kahit may pondo? Baka hindi nakakarating yung mga maintenance. Ikaw naman, Princess. Napakahusay nyo. Tinatanong kayo kung ano nangyari sa San Juanico Bridge. Ang sinabi mo, may pondo. Yun na nga. May pondo nga. Bakit nasisira pa rin? Yun yung tanong namin. Bakit nasisira pa rin kahit may pondo? Baka hindi nagagamit yung pondo para sa maintenance. Hindi kaya, Princess. Itsura ni Princess, at in fairness, huwag na. Kaya tuloy ang konklusyon ni Malutiquia. Ito yung konklusyon niya eh. Bakit ba sa communications nitong admin na ito, walang ginawa kundi makipagbardagulan? Wala ba kayong masabing nagawa nyo from executive to HOR? Puro tira ng tira? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Si Julia ang kamukha, no? Julia yung badingdong ni Amy Marcos.
Wala kayong masabing nagawa nyo ayon kay Malutikea. From executive to HOR, puro tira ng tira. Ganun talaga eh. Si Marcos nga di ba? Nung tanungin sa San Juanico. Pinabayaan kasi ng mga past president. Kayo na po president ngayon eh. Bakit nasisira pa rin? Hindi ko... Anong gagawin natin? Lagi sinisisi yung past president. Mr. President, pwede nyo lang sisihin yung mga past president kung isang buwan pa lang kayo sa pwesto. 3 taon na po kayo. 3 taon na kayo eh. Meron pong banat to si Jason sa Comelec. Ano kaya at lubos-lubusin nyo na ang inyong abuso sa taong bayan? Bakit hindi nyo i-DQ yung nanalong kinatawan sa Marikina City na si Mayor Marcy para makaupo si Coco Pimentel bilang congressman kahit talunan? Tapos isunod nyo na rin, i-DQ si Pambari 4 ng Cebu at paupuin nyo ulit ang talunan na si Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. Tama nga naman. Bakit? Ngayon lang po nangyari to sa Comelec. Ngayon lang. Aba, maganda pala to si Girly. Si Girly. At tatapusin po natin to sa sagutan ni General Torre. Binuweltahan po ni Vice Mayor Baste Duterte. I respect his opinion. Sabi po to ni Torre. And rewind lang ng kaunti sa termino ng tatay niya kung sino ang Chief PNP. Okay? So ano ang rango ng unang Chief PNP at ano ang rango ko bago ako naging Chief PNP? So it really goes back to him. Binalikan po ni Torre. Kasi sabi ni Baste, ang dami niyang tinalunan di ba? The first PNP chief of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Ito po ang buwelta ni Mayor Baste. Let me just point out the difference. Si Bato, kung lumaktaw man siya ng posisyon, it was to fight drugs and criminality. Si Torre lumaktaw ng posisyon because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na kung sabihin mo na you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco politicians. So back to you, Torre. Sasagutin pa kaya yan ni General Torre? Sasagutin na, parehong dabaweng yan, parehong matapang yung mga yan. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon naman po ay punta na tayo sa mga katanungan at mga kasagutan